Panay ang buntong hininga ni Valentin habang nakatingin sa entrance ng airport. Labas-masok ang mga tao roon. This is it. Mahinang bulong niya sa sarili bago hinila ang katamtamang laki ng kanyang maleta. Hindi alam ni Valentin kung saan talaga siya pupunta. He just went straight to the airport after he decided to go on a vacation. Kung anong available flight na within Philippines, yun ang pupuntahan niya. Pagpasok niya sa entrance, muli siyang napalingalinga. Inayos niya rin ang suot na baseball cap at salamin sa mata. Ang buhok niyang lagpas balikat ay sinadyang takpan ng kaliwang pisngi niya upang hindi makita ang malaking peklat doon na mula sa itaas ng kanyang kilay hanggang sa kalagitnaan ng kanyang pisngi. Nakuha niya yon at ang iba pang peklat sa buong katawan nang maaksidente siya 3 taon na ang nakararaan. At mula noon, nawala na rin ang tiwala niya sa sarili, lalo pa't sadya siyang iniiwasan ng mga taong dati ay nakakasalamuha niya. He was a carefree, most sought-after bachelor before. Mahilig siya sa nightclub, kaya sikat na sikat siya sa mga kababaihan. Bukod kasi sa napakayaman niya, tinataglay niya rin ang isang katangiang gustong-gusto ng mga babae, ang maladyos niyang pangangatawan at perpektong muka. Sino nga ba namang hindi maaakit sa isang lalaking may kulay abong nangungusap na mga mata na may halong pagkamisteryoso? Idagdag pa ang tila palaging nag-iimbita ang kanyang mga mapupulang labi. But those were the old days. Ngayon, kapag lumalabas siya, palagi siyang mag-isa. Kahit ang mga itinuring niya mga kaibigan noon, ngayon ay pinandidirihan siya sa kanyang itsura. Calling the attention of passengers of Philippine Airlines Flight PR856 bound to Los Angeles, California, scheduled for departure at 10 a.m. Please proceed to boarding gate number 20 for proper boarding. Anang tinig sa speaker niya nagpabalik sa lumilipad na isip ni Valentin. Muli siyang napabuntong hininga at nagsimulang maglakad. Ngunit bigla na lang sumulpot mula sa kung saan ang isang babaeng may tulak-tulak na luggage carrier at nabundol siya sa tuhod. Oops, sorry. Mabilis na lumapit ang babae sa kanya at pinagmasdan ng tuhod niya. Hindi pa ito nakontento at hinawakan pa yon kahit nakasuot siya ng pantalong maong. May kalakasan din kasi ang pagkakabundol nito sa kanya. Naku, mister, pasensya na po kayo. Medyo kunulang kasi ako sa height kaya hindi ko kayo agad nakita. Sorry po ulit. Hinging paumanhin nito na patuloy sa pag-inspeksyon sa tuhod niya. May masakit. Hindi nito naituloy ang sasabihin ng pagbaling nito sa kanya ay makita siyang titig na titig dito. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang panlalaki nito ng mga mata. Sorry po ulit. Nahihiyang inilayo nito ang kamay sa kanya. Kung may masakit po sa inyo, magsabi lang po kayo para makahingi ako ng tulong sa airport personnel. Don't worry, I'm fine. Sa wakas ay nakuhang sabihin ni Valentin. Mahina nga lang. Para kasing na-starstruck siya sa itsura ng babae. Yung parang may lumilipad na paru-paro sa tiyan niya. Ganoon na ganoon ang pakiramdam niya. Sigurado ho ba kayo? Kasi baka may gasgas ang tuhod niyo. No, wala. Nakapantalo naman ako kaya imposibleng magkasugat ako. Ganun ho ba? Sorry po ulit. Yumukod pa ito bago humawak sa handle ng luggage carrier. 3 malalaking maleta ang laman niyon. Halatang balikbayan. O pwede rin namang nagbabakasyon. Bakit hindi mo nalang tanungin, Val? Mukhang interesado ka eh. Sarkastikong wika niya sa isip. Sige po, mauna na ako sa inyo. Naglakad ito patungo sa upuan malapit mismo sa glass wall. Hindi rin kalayuan sa kinatatayuan niya. Pagkaupo nito, agad nitong kinuha ang cellphone sa shoulder bag na dala-dala at may tinawagan. Nasaan na ba kasi yun? Himutok na babae at inginuso pa ang mapupulang mga labi. Sabi niya 10:00 niya ako susunduin. Anong oras na? Ay, hinawi nito ang tawid na buhok patungo sa likuran. Bago muling tiningnan ang cellphone na hawak. Hindi maunawaan ni Valentin kung bakit sa halip na magtungo siya sa counter ay sa direksyon ng babae siya pumunta at naupo sa tabi nito. Ni hindi nito yun namalayan dahil sa pagiging abala sa cellphone nito. Pinagmasdan niya ang babae. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt na pinatungan ng maong na jacket at skirt na diretso lang ang tabas na may slit sa magkabilang tagiliran. Naka-sneakers din ito na puti. Kung hindi ko lang talaga kaibigan ng babaeng yun at alam ko mabait. Hindi ako maghihintay rito ngamuti ang mga mata. Napangiti si Valentin sa narinig. Saan ka ba pupunta, miss? Hindi na nakatiis na tanong niya. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na nag-approach siya sa isang babae sa loob ng 3 taon.
Napalingon sa kanya ang babae. Saglit na nangunot ang noo nito. Pagkaway mahinang napasinghap. Hindi niya alam kung dahil ba yun sa nangyari kanina o dahil nahantad dito ang kaliwa niyang pisngi na mabilis niyang tinakpan ng buhok. Oh, sorry. Sumasakit pa ba ang tuhod niyo? Gusto niyo ng tulong? Saan po ba kayo pupunta? International flight po ba kayo o local lang? Bigla siyang natawa na ikinasalubong ng mga kilay ng babae. Nawala ang pag-aalala sa mukha nito. Teka nga, mister. Modus mo to, no? Kunwari papabunggo ka, tapos peperahan mo ang nakabunggo sa'yo. Aba, masamang gawain yan. At kung hindi ka aalis ngayon din, tatawag ako ng security. Banta nito sa seryosong tinig. No, wala akong intensyong masama sa'yo, miss. In fact, I'm totally fine. God, Val, parang ngayon ka lang nakipag-usap sa isang babae. Dati-rati, kabi-kabila ang nasa kanduan mo. Tapos ngayon, nauutal ka. Naningkit ang bilugang mga mata ng babae habang pinigmamasdan siya. Hindi mo ako madadala sa pagganyan-ganyan mo, mister. Patingin ng passport mo. Inilahad ng babae ang kamay nito sa harapan niya. Napakamot siya sa batok. Wala akong dalang passport, pero may dala naman akong wallet. Okay, ID mo. Hindi naman nagdalawang isip na kinuha ni Valentin ang kanyang wallet at ipinakita rito ang hinihingi. Valentin Del Rosario, anong trabaho mo? Tanong pa ng babaeng daig pa ang interviewer sa isang kumpanya. Sa ngayon, hindi pa ako bumabalik sa trabaho. Mula kasi noong maaksidente siya, nawala na rin siya ng ganang magtrabaho. Ipinaubaya na muna niya sa kanyang mga executives ang kanilang kumpanya, ang Del Rosario Empire, kung saan may chain of malls, supermarkets, hotels and resorts sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So, you're on a vacation. Ibinalik nito ang ID sa kanya, pero habang tinititigan niya ang babae, parang may recognition siyang nababasa sa mga mata nito. Subalit sigurado naman siyang noon niya lang ito nakita. Parang gano'n na nga. Bakit hindi ka pa umaalis? Baka mahuli ka sa flight mo. Actually, I was just going to ask, are you waiting for someone? Medyo kinakabahan talaga si Valentin sa mga sandaling yon. Ngunit kaakibat ng kaba, may kakaibang pwersa sa kaloob-looban niya na hindi niya maipaliwanag, na siyang nagtutulak sa kanya para gawin ang mga bagay na matagal na niyang kinalimutan. And why do you ask? Nakataas ang isang kilay na tanong ng babae. Well, baka lang kasi gusto mo ng tulong. Pwede naman kitang ipahatid kung saan ka pupunta. At bakit mo naman yun gagawin? Ni hindi nga tayo magkakilala. Isa pa, paano ka nakasisiguro na papayag nga ako? Napakamot siyang muli sa batok. Kaya nga ako nagtatanong, miss. Nagusot ang bilugan pero maliit nitong muka. Pwede ba, mister? Hindi mo na ako mabibilog sa pagganyan-ganyan mo. Kung may plano kang umalis ka na bago pa ako tumawag ng security. At muli na nitong itinuon ng pansin sa hawak na cellphone. Napabuntong hininga si Valentin, pagkuway tumayo. Tiningnan pa niya ang babae bago naglakad patungo sa counter. At nang naroon na, hindi niya maiwasang lingon-lingonin to. Nahuli pa niyang nakatingin din sa kanya ang babae. Pero agad din siya nitong inirapan nang makitang nakatingin siya rito. Napailing siya saka bumaling sa nasa counter. Is there any early flight going to Tuguegarao? Tanong niya. Yes sir, meron pa po tayong pang 11:30. Okay, please give me one ticket for that flight. Business class. Here's my card. Saglit na natigilan ang babae nang makita ang black card na iniabot niya. Sinilip pa nito ang mukha niya bago alanganing ngumiti. Okay sir, one moment please. Tumango si Valentin at muling nilingon ang babaeng pumukaw ng kanyang atensyon. Nakadama siya ng lungkot dahil wala na ito roon. Muli niyang ibinaling ang pansin sa malaking screen na nasa harapan niya na nagpapakita ng iba't ibang tourist spot sa Pilipinas. Pagkatapos, kinapa niya ang bulsa ng suot niyang jacket. Kinabahan siya dahil wala roon ng notebook na kahit saan ay dala-dala niya. May kung ano-ano kasi siya roong isinusulat dala ng kalungkutan. Kabilang na ang wishlist niya sa Valentine's Day. Nilingon niya ang nilakaran kanina, pati na ang inuupuan. Wala siyang makita roon. Huminga siya ng malalim. Siguro nga, panahon na para bumalik sa normal ang aking buhay. Baka ito na ang sign para gawin yun. At habang sinasabi yun ni Valentin sa sarili, hindi niya maiwasang makadama ng lungkot at pagsisisi. Pero madali niya yung iwinaksi sa isip. Ang pumalit doon ay ang mukha ng babaeng nakilala niya kanina. Napangiti siya. At napagkamalan pa talaga akong masamang tao.
Well, hindi naman nga posible lalo na sa itsura ko. Bulong niya sa sarili. Sir, ito na po ang card at ticket niyo. Sa gate 3 na lang po. Salamat. Habang naglalakad patungong gate 3, ay tinawagan niya ang nakababatang kapatid na babae. Kuya Val, nasan ka na naman ba? Nagpapanik na tanong nito. I'm at the airport, Venus. Ha? Airport? Anong ginagawa mo riyan? Finding myself, I guess. Pabirong wika niya. Kuya, seryoso nga? Saan ka ba pupunta? Kahit saan, pero 1 week lang naman ako. And by the way, kaya kita tinawagan kasi gusto kong ihanap mo ka ng assistant. I-train mo na rin para pagbalik ko, diretso na kami sa trabaho. Matagal na hindi ito sumagot sa kabilang linya. Venus, nakikinig ka ba? Babalik ka na sa trabaho, kuya? Tanong nito sa tonong naninigurado. Yes, ayaw mo ba? No, of course, gustong-gusto ko. Sa wakas, kuya, welcome back. Oo na, basta ihanap mo ka ng assistant, okay? No worries, kuya, madali lang yan. Talaga? Napataas ang isang kilay ni Valentin. Wala siyang tiwala sa sinasabi ng kapatid. Yes, and don't ask me anything. May nasa isip na ako, and I assure you, she's qualified. Baka nga overqualified pa eh. Sagot nito. Alright, basta pag-uwi ko, siguraduhin mong ayos ng lahat. Bye. Habang umaangat ang eroplanong sinasakyan ni Valentin, hindi niya mapigilang isipin ang babaeng nakilala kanina. At muli, naging dahilan ito ng kanyang pagngiti. Samantala, hinabol pa ni Hart ng tingin ang palayong bulto ni Valentin. Mariin niyang nakagat ang labi kasabay ng impit na pagtili. Kapag nga naman sinuswerte ka, dito pa talaga sa airport. Kinikilig na binuksan niya ang cellphone at tiningnan roon ang larawan ng lalaking matagal na niyang gusto. Grabing pagtitimpi talaga ang ginawa niya kanina para lang hindi ito yakapin sa sobrang tuwa. Actually, nagulat talaga siya nang mamukhaan ng lalaki. Hindi siya sigurado noong una kung ito nga ang crush niya. Pero nang makita niya ang ID nito, doon niya natantong totoo ang hinala niya. Oh my gosh! Sinili pa ni Hart si Valentin. Pigil na pigil pa rin ang kilig na nadarama. Pero nang lingunin siya nitong muli, irap ang isinukli niya dahil sa pagkataranta. Hihimatayin yata ako. God, please help me. Pinaypayan niya ang sarili. Nang mahimasmasan ng kaunti ay tumigil siya at muli itong hinayo ng tingin. Pero bakit paalis siya? Akala niya sabi ni Venus sa kanila nang naglalagi ang kuya niya. Ang totoo, kay Venus niya nakilala ang lalaki. May 5 taon na silang online friend dahil sa isang K-pop band na pareho nilang kinahuhumalingan, ang Big Bang. Pero dahil sa Australia na sila nakatira ng kanyang ina at graduating pa lang siya noon sa college nang magkakilala sila, wala siyang oras na umuwi sa Pilipinas nang ayain siya ni Venus na magbakasyon sa mga to. Pagkatapos, naging busy naman siya na magkatrabaho na. At ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon na umuwi. Hindi pa nga niya alam kung magtatagal ba siya sa Pilipinas dahil ang balak lang talaga niya, bisitahin ng kaibigan at para na rin makita ng personal ang kapatid nitong si Val. Pero naka mid-career break siya ng 6 hanggang 1 taon na usong-uso sa Australia, kaya mahaba-habang panahon ang ilalagay niya sa bansa. Nasaan na nga bang babaeng yun? Tiningnan ni Hart ang cellphone. Eksaktong nag-text naman doon ang hinihintay niya. Parating na raw ito at sinabi sa kanya kung anong gamit nitong sasakyan. Tumayo siya at akmang aalis na nang makita ang isang notebook sa inalisan ni Val. Dinampot niya yon at nilingon ang lalaki. Nasa counter pa ito, kausap ang staff doon. Pupuntahan sana ito ni Hart pero tumunog ang cellphone niya. Si Venus ang caller. Friend, malapit na ako. Bilisan mo nang lumabas. Napairap siya. At ikaw pa talagang may ganang magsabi niyan pagkatapos mo akong paghintayin ng 2 oras? You're so mean, Venus del Rosario. Anya bago tinungo ang exit. Humalakak ito. Well, don't worry. Everything will be paid off. Basta ako nang bahala sa lahat. Makahulog ang wika nito bago pinatay ang kabilang linya. Napataas ang isang kilay niya. Mukhang hindi nito alam na umalis ang kuya nito. Pagdating niya sa labas, may 10 minuto pa yata ang pinaghintay niya bago nakita ang parating na kotse ni Venus. Pumarada yun sa tapat niya. Sa wakas, masaya siyang sinalubong ni Venus. Mahigpit silang nagyakap. Grabe, ano sinabi ng picture sa totoong ikaw? Ang ganda mo talaga. Puri nito nang kamawala sa kanya at pagmasdan siya mula ulo hanggang paa. Sus, parang siya hindi.
Bagay na bagay nga sa yung name mo na Venus eh. Diyosa ng kagandahan. At ikaw naman, Reyna. Nagkatawanan silang dalawa. Halika na bago pa tayo abutin ng traffic sa daan. Yaya sa kanya nito. Magkatulong nilang ipinasok ang kanyang mga maleta sa trunk ng kotse nito. Ang usapan kasi nila, sa mga ito muna siya tutuloy. Saka na lang daw niya pag-iisipan kung uuwi siya ng Batangas dahil naroon ang pamilya ng mama niya. I'm so excited, but I have a sad news first. Sabi ni Venus habang nasa harap ng manibela. At ano naman yun? Wala pala si Kuya Val sa amin. Umalis, magbabakasyon yata. Alam mo na. Hindi siya sumagot. Malapad lang siyang nakangiti habang nakatingin sa dinaraanan nila. At ano namang ibig sabihin ng mga ngiti mong yan? Nakita pala yun ni Venus. Tiningnan muna ni Hart ng matagal ng kaibigan bago ngumiti na halos ikabunit ng kanyang mga labi. Dahil na-meet ko ng kuya mo, Venus. Malakas siyang tumili na ikinatiliri ng kaibigan. Halos malagot na ang mga litid nila sa leeg dahil doon. Oh my God! Tapos, anong nangyari? Pag-uusisa nito ng mahimasmasan. Ayun, sa kabaliwan ko lang naman kung ano-ano ang pinagsasabi ko sa kanya. Hindi ko naman kasi sinasadyang mabunggo siya. Nahiya ako ng bongga. Ay nako, meant to be talaga kayo. Alam mo ba, Hart, may plano ako. Tumawag sa akin si kuya kanina lang din. Pinahahanap niya ako ng assistant at ikaw ang naisip kong ipasok sa kanya. Ano? Are you insane? No, I am definitely sane, Hart. At dahil mag-BFF tayo, pagbibigyan mo ko. Para din to kay kuya, kasi alam mo naman ang nangyari sa kanya. May halong lungkot ang tinig nito. Hindi agad nakasagot si Hart. Dahil sa kadaldalan nito, buong istorya na yata ng buhay ng pamilya nito ay naikwento na sa kanya. Alam niya rin ang kwento sa likod ng aksidente ni Valentin, pati na kung bakit ayaw nitong ipaayos ang mga peklat nito sa katawan at muka. Yun daw ay parusa ng lalaki sa sarili nito. Dahil kasi sa aksidenteng yon, namatay ang ina ng mga ito. Kasama ito noon ni Valentin at nang magising ito ay nalaman nitong isinanggan ng ina nito ang katawan para hindi magtamo ng grabing pinsala ang lalaki. Pero Venus, alam mong wala pang kasiguraduhan ng pag-uwi kong to. Hindi ako magtatagal dito. I know, pero ikaw na lang ang pag-asa ko. Saka graduate ka naman ng business ad kaya madali lang to sa'yo. Sabi ko rin kay kuya kanina overqualified ang taong kukunin ko. Marketing assistant ka kaya sa Australia. But still, malalaman pa rin ni Val ang plano mo since sa inyo muna ako titira. Don't worry, bago dumating si kuya, dun kita patitirahin sa isa sa mga kondo ko. Hindi niya alam yun, kaya safe pa rin tayo. Hindi sumagot si Hart, nag-iisip. Basta, ako na ang bahala sa lahat. Natutuwa nga ako dahil kahit biglaan ang desisyon ni kuya na to, at least naisip na niyang ibalik sa normal ang buhay niya. I wonder, siguro isa to sa mga nakasulat sa notebook niya. Napukaw ang interes ni Hart sa narinig. Notebook? Oo, may notebook si kuya na lagi niyang daladala. May mga nakasulat siya ron na kung ano-ano. Nung minsan nakaligtaan niya yon, nasilip ko. May mga wishlist pa siya. Tuloy-tuloy na daldal nito. Ibig sabihin, importante kay Val ang notebook na hawak ko ngayon. Hala, hindi ko pa naman sinoli. Kaya please, Hart my love, pumayag ka na, Kumbinsi pa rin ito sa kanya. Napatingin siya kay Venus. Nakatingin din ito sa kanya sa nangungusap na mga mata. Nakastop kasi sila. Huminga siya ng malalim. Okay, tutulungan kitang maibalik siya sa dati, Venus. Pero wag mong taasan ang expectation mo kasi baka pareho lang tayong malungkot sa huli kapag hindi nangyari ang gusto mo. Ay, thank you! Madali siyang niyakap ni Venus bago muling ibinalik sa manibela ang mga kamay. Basta kahit na anong mangyari, salamat pa rin, Hart. Hindi na siya sumagot pa, pero itinanim niya sa isip na basahin ang notebook na sinabi nito. Hanggang sa dumating ang araw ng pagbabalik ni Valentin sa Maynila, kinakabahan si Hart. Kanina pa siya naghihintay sa waiting area sa labas ng airport, pero wala pa rin nagpapakita ang Valentin del Rosario sa kanya. Yun ang unang araw niya bilang assistant nito, at ang sabi ni Venus, kailangan niya raw itong sunduin. Kasama niya sa pagsundo ang driver ng binata. Huminga siya ng malalim at nagplaster ng isang matamis na ngiti sa mga labi. Hindi naman siguro halatang pilit. Tiningnan niya ang mga hawak sa dalawang kamay. At hindi na rin masama kung ito ang bubungad sa kanya sa unang araw ko. This is my advantage kaya gagamitin ko na.
Hawak niya sa isang kamay ang isang pumpon ng pulang rosas. Sa kabila ang baked cookies na siya mismo ang gumawa. Yun ang unang nakalista sa 3 kahilingan ni Valentine para sa parating na Valentine's Day. Natawa pa siya nung mabasa niya yon. At the same time, it warms her heart. Hindi naman kasi mahirap gawin ang mga kahilingan nito. And she knew that his wishes were pure. Yun mismo ang nilalaman ng puso nito. First on his list, a bouquet of red roses and baked cookies from someone. It should be unexpected. Talagang hinighlight pa niya yung unexpected at very specific sa bulaklak. At may mga lalaki palang gusto rin na binibigyan ng bulaklak. Wika ni Hart sa sarili bago tumingin sa mga parating na pasahero. Hindi alam ni Venus kung saan nagpunta si Val, kaya ang ibinigay na lang nito ay ang oras ng dating ng lalaki. Malakas na kumabog ang dibdib ni Hart nang matanawan ang bulto nito. Sa taas ni Val, nangingibabaw talaga ang aura nito sa karamihan. At gaya ng suot nito noong nagkita sila noon, nakapantalong maong ang lalaki, t-shirt na napapatungan ng leather jacket at sneakers na kulay itim. Hindi rin nawawala ang baseball cap na palagi nitong suot, ayon na rin kay Venus para daw maitago ang mukha nito. Nang malapit na ito sa kanya, bigla siyang humarang sa dinaraanan nito. "Hi sir, welcome back." May kalakasang wika niya, lakip ang matamis ng ngiti sa mga labi. Napatigil ito sa gulat. "I'm sorry." Sandaling nangunot ang noon ni Valentine. Hindi yata agad siya namukhaan. She cleared her throat. "Hi, Mr. Del Rosario. I'm Hart Zamora, your personal assistant from now on. And here's my token of gratitude. I made these cookies myself." Iniaraw niya ang daladala rito. Kitang-kita niya kung paano lumarawan sa abuhing mga mata nito ang pagkamangha. Ang sabi ni Venus, nakuha ng kuya nito ang abuhing mata sa great-grandfather ng mga ito sa mother side. Hindi na siya nagtataka kung bakit ang ganda ng lahi ng magkapatid. "Sir, nangangalay na ho ako. Baka naman ho pwede na ninyong kunin." Wika niya nang makitang nakatitig lang si Valentine sa mga hawak niya. Oo, sorry." Madali nitong kinuha ang bulaklak at cookies sa kamay niya. Siya naman, kinuha ang maleta nito. "Saan po tayo, sir? Sa bahay niyo po ba muna o sa opisina?" Nakangiting tanong niya rito kahit kabadong-kabado. Naglakad na rin siya para hindi yun mahalata ng lalaki. Wait. Habol nito. Tumigil naman siya. "Bakit sir? May problema ho ba?" "No, pero hindi ba ikaw yung nakamunggo sa akin dito before? At pinagbintangan ako masamang tao?" "Ah, yun ba sir? Ako nga po yun. Nalaman ko po kasi sa kaibigan ko na kaibigan yata ho ng kapatid ninyo na nangangailangan kayo ng assistant. At ako po ang ipinasok niya." Pagtatahi niya sa kasinungaling ang napag-usapan nila ni Venus. Yun ay para hindi raw maghinala ang lalaki. "You mean kilala mo si Venus?" "Not directly, sir. Yun pong kaibigan ko ang may kaibigan sa kanya." "Oh, I see." Tumango-tango ang lalaki. God, ang hirap walang magsinungaling. Parang may daga sa dibdib ko. Kausap niya sa isip. "So, saan po tayo, sir?" Matamis itong ngumiti sa kanya na halos ikahimatay niya. Lalo ring kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. "Sa bahay na lang muna. Magpapalit muna ako ng damit." Wika nitong titig na titig sa kanya. Walang imik na tumango si Hart bago nauna nang maglakad sa kotse nito. Nagulat pa siya nang magtama ang mga kamay nila dahil sabay nilang hinawakan ang handle ng pintuan ng kotse. Tumingin siya kay Val. Dito ka na lang sumakay sa tabi ko." Anyaya nito. "Ho?" Napapikit ito kasi hindi sinasadyang tumalsik ang kanyang laway. Naku, sir, sorry po." Madali niyang pinunasan ng mukha nito. Bahagya tuloy na hantad ang malaki nitong peklat sa pisngi. "It's okay, Miss Zamora." Pinigilan nito ang kamay niya, at nang makita nitong nakatitig siya sa pisngi nito, madali nitong tinakluban yon ng may kahabaang buhok. "Gerin." Seryosong wika nito. Salamat, sir." Pagkasakay ni Hart, mabilis niyang kinurot ang sarili. Ano ba kasing pumasok sa isip mo at pati laway mo hindi mo makontrol? Nakakahiya, alam mo yun? At kadiri ha, baka na-turn off na sa'yo ang crush mo. Gosh. Parang bubuyog na sermon niya sa sarili. Nang makaupo sa tabi niya si Val, palihim niya itong sinilip. Nakatingin ito sa labas ng bintana. Napabuntong hininga si Hart. Kita niya sa gilid ng mga mata nito ang lungkot, kaya desidido na siya sa kanyang gagawin. "I will make sure that people will see you smile again."
Pangako niya sa sarili habang lihim na tinitingnan ang lalaki. Makalipas ang isang linggo, balik opisina na ulit sa Valentin. Panay ang silip niya sa bubog na dingding ng kanyang opisina. Mula sa pwesto niya, kita niya ang pagiging seryoso ni Hart habang nakatingin sa computer nito at may kung anong ginagawa. Habang siya naman, hindi makapag-focus dahil kanina pa siya distracted. Marami siyang kailangang pirmahang papeles dahil matagal siyang nawala. Pero mas inuuna pa niya ang pagtitig sa mukha ng kanyang assistant. Wala sa oras siyang napatayo at kunwari na nag-unat-unat ng katawan nang tumingin sa direksyon niya si Hart. Panay taas baba ng braso niya habang sinisilip ang babae. Ano bang ginagawa mong Tuval? Anya sa sarili ng tumigil. Pabagsak siyang naupo sa kanyang swivel chair bago iniangat ang intercom. Yes, sir? Kumubog ang dibdib ni Valentin nang marinig ang malamyos na tinig na yon ni Hart. Inayos pa niya ang necktie na suot bago sumagot. I want coffee, Miss Zamora. Please make it black. Alright, sir. Nakita niyang tumayo ang dalaga at nagtungo sa pantry. Siya naman, muling ibinalik ang pansin sa ginagawa. Nang marinig niya itong kumatok, madali niyang inayos ang sarili at umupo ng tuwid. Come in. Kunwari abala siya sa pagpirma nang pumasok ito. Sir, here is your black coffee. May cookies na rin po akong isinama. Wika nito na makalapit sa lamesa niya at inilapag rin nito ang isang tray. Thank you. Hindi nililingong wika niya. May ipag-uutos pa ho ba kayo? Wala na naman. At kung mayroon man, tawagan na lang ulit kita sa intercom. Okay sir, labas na po ulit ako. Nang marinig ni Valentin ang pagsara ng pinto ng kanyang opisina, saka pa lang siya tumuhay. Tiningnan niyang muli ang babae na balik trabaho na, bago binalingan ang dinala nito. May 3 pirasong heart-shaped cookies at isang tasa ng umuusok na kape roon. Napangiti siya at dumampot ng cookies. As always, masarap. Muling bumalik sa isipan niya ang eksena nang sunduin siya ni Hart sa airport noong nakaraang linggo. He was literally shocked when he saw what she brought for him. Isa kasi yon sa nasa wishlist niya. Nakasulat sa notebook niya. Kaya ngayon, para siyang timang na hindi maunawaan ang gagawin. Pero paano kung siya palang nakapulot yun? Na hindi pala nagkataon lang ang pagbibigay niya sa akin ng cookies at roses? Hindi naman kasi imposible yun dahil matagal din kaming nag-usap sa airport. Napalingon siyang muli sa labas at huling-huli niyang nakatingin sa kanya si Hart habang malapad ang pagkakangiti. Bigla pa itong nataranta at tinakpan ng folder ang tapat ng muka para hindi niya makita. Natawa siya. Well, coincidence or not, wala na rin akong pakialam. Basta ngayon masaya ako at ang puso ko dahil may nagpapasaya sa akin. Maghapong inabala ng dalawa ang kanilang mga sarili sa pagtatrabaho. Pero kahit abala, palagi pa rin sinusulyapan ni Valentin si Hart. At alam niya habang lumilipas ang oras, daman niya ang dahan-dahang pagkahulog dito. Pagsapit ng 7:00, napatingin muli sa labas ng kanyang opisina si Valentin. Nakita niyang nakasubsob ang ulo ng assistant niya sa lamesa nito. Hindi na niya namalayan ang paglipas ng oras, kaya madali siyang tumayo at kinuha ang kanyang coat bago lumabas. Tumigil siya sa tapat ng lamesa ni Hart at matagal itong pinagmasdan. You look like a baby. Anya sa sarili. Natawa pa siya nang kumibot-kibot ang mapupulang mga labi nito. Oh God, I don't know what to do anymore. You're making me fall for you so hard that I couldn't resist touching you. Umangat ang isang kamay niya. Napapikit siya nang dumampi yun sa mainit nitong pisngi. Para bang may mainit na kamay na humaplos sa kanyang puso dahil sa ginawa niyang yun. Ungot ng dalaga. Kagyat na inilayo ni Valentin ang kanyang kamay at pagkunwang inayos ang buhok. Nagmulat ng mga mata nito ang babae. Madali itong napatayo nang makita siya. Sir, kanina pa po ba kayo dyan? Hindi naman, kalalabas ko lang. Bakit hindi ko pa umuwi? Napatingin siya sa mga labi nito nang kagatin nito yon. Kasi po, hindi pa kayo umuwi kaya hindi rin ako pwedeng umuwi. Nakadama si Valentin ng guilt sa narinig. Let's go. Let's grab some dinner bago kita ihatid sa inyo. Ho? Kumilos ka na bago pa magbagong isip ko. At pagkasabi niyon ay tumalikod na si Valentin na may ngiti sa mga labi. Dinig na dinig niya ang pagmamadali ni Hart na ayusin ang mga gamit nito at sumunod sa kanya. Sir, pwede naman po akong umuwi na. Hindi na po ninyo ako kailangang ihatid.
Pumasok muna siya sa bumukas na private elevator bago sinagot ang babaeng hindi kumikilos sa kinatatayuan nito. No, I insist. At alam mong ayoko sa lahat ng pinaghihintay ako, Miss Zamora. Seryosong wika niya. Ho? Napatingin ito sa nakabukas na elevator. Sabi ko nga ho, ihahatid niyo ako. Lihim siyang napangiti nang pumasok si Hart. Tell me, Miss Zamora, may boyfriend ka ba? Naubo ito ng malakas. Sir? Nilingon siya nito, pulang-pula ang muka. May masama ba sa tinanong ko? Wala naman po. It's okay kung ayaw. No, sir. No po. Napakurap ang mga mata ni Valentin. Pigil na pigil ang mapayas ng malakas. Talaga? Kung may mga langgam siguro doon, kanina pa siya kinagat. Para kasi siyang ice cream na natutunaw sa kilig kahit na lalaki siya. Tumango si Hart na mas lalong ikinawindang ng puso ni Valentin. So ano palang gusto mong kainin? Pag-iiba niya ng usapan. Kung hindi kasi siya makapagpigil, baka mahalikan niya ito doon pa lang. Kayo po sir, kung saan po ninyo gusto. Hindi naman po ako pihikan sa pagkain. Ganun ba? Sige. Naging mistulang date ang pagkain nila ni Hart sa labas. Ang mas ikinatutuwa kasi ni Valentin rito at ikinahahanga, hindi man lang ito nangingilig sa kanya kahit pa nga madalas na sumisilip ang pangit niyang peklat. Kapag ito ang kasama niya, feeling niya balik na talaga sa normal ang lahat. Nakakalimutan na nga niyang takpan ng buhok ang kanyang pisngi. At madalas, nahuhuli pa niya itong nakatitig sa kanya nang may ngiti sa mga labi. 2 days before February, nagpatawag ng meeting si Valentin para sa inihandang promo ng kumpanya nila para sa buwan ng pag-ibig. General meeting na rin yon para sa naging sales ng nakaraang taon. Minomonitor kasing maigi ni Valentin ang lahat since 3 taon din itong hindi pumasok sa kumpanya. Naipakalat na bang lahat ng posters? Tanong nito sa marketing director. Tahimik lang na nakikinig si Hart at isinusulat ang lahat ng pinag-uusapan nila roon. Yes sir, may 1 linggo na rin pong nakahang sa naglalakihang mga billboard sa EDSA ang mga ads natin. We already changed the theme inside our malls, from Christmas season to Love Month. Sa mga hotels and resorts naman po natin, nabigyan na rin po namin ng discounts ang mga VIP members ahead of time na gustong mag-celebrate sa alinman sa mga hotel at resort natin, as well as those customers na advance booking po. Paliwanag ng marketing director. Good. So how was the ratings ng review sa malls, hotels, and resorts? Tumaas ba ngayon 2025? Nakangiting tumango rito ang marketing director. Yes sir, in fact, compared to last year's holiday season and Love Month, mas nag-triple po ang ating mga customers ngayon. It is due to our constant promos and discounts. At hindi naman po tayo talo sa lahat ng to. Last year, our sales went up to 60% compared to the last 2 years. Sabi naman ng accounting director. That's great. Kaya dapat tuloy-tuloy lang ang ganitong sistema natin. And always make sure na dapat lagi tayong sumasabay sa trend. Ganun kasi ngayon. Also, don't forget to update our social media accounts every day. Kung ano mga promo and discounts natin. Kasi mas tutok na ngayon sa social media ang mga tao. Wika ni Valentin na may malawak ng ngiti bago siya nilingon. Napayuko si Hart dahil kanina pa yun ginagawa ng lalaki. At hindi niya mapigilang kiligin. Yes, sir? Okay, that's all for today. And by the way, make an announcement that all our employees can avail these promos and discounts same as our VIP customers. Mas importante pa rin sa kumpanya ang paghihirap ng mga tao natin. Naku sir, maraming salamat po. Thank you sir. Sabay-sabay na wika ng mga kamiting nito bago isa-isang nagpaalam sa lalaki. Isa yun sa ikinahahanga ni Hart sa kanyang amo. Hindi nito nakakalimutan ang mga empleyadong nagpapakahirap para sa ikauunlad ng kumpanya ng mga ito. Kaya naman, mas lalo lang siyang nahulog sa lalaki. Napapansin din ni Hart na hindi na gaanong nahihiya si Valentin na makiharap sa mga tauhan nito. Parang bumabalik na talaga ang confidence nito, ni hindi na nga rin ito inaabalang takpan ng peklat nito. Kaya walang choice ang mga nakakaharap nito kung hindi tingnan ang lalaki sa muka, lalo na kung kinakausap to. At long lasts, wika ni Valentin nang maiwan silang dalawa sa conference room. Pumikit ito at hinagod ang may sentido. Ayos lang ba kayo, sir? Yeah, I'm fine. Tumango ang lalaki na hindi nagbubukas ng mga mata. Gusto niyo ho ba ng kape? Yes, please. Kanina ko pa talaga gustong sabihin yan sa'yo. Ayaw ko lang na maabala ang meeting natin. Sige sir, ipagtitimpla ko na po kayo. Tumayo siya,
Subalit hindi niya napansin ang isang electric wire sa kanyang daraanan. Napatid si Hart kasabay ng kanyang malakas na pagtili at pagpikit ng kanyang mga mata. Oh my God! Inaabangan na niya ang pagbagsak sa sahig, pero malambot na kandungan ang sumalo sa kanya. Madaling nagmulat ng kanyang mga mata si Hart. Eksaktong naglanding yun sa abuhing mga mata ni Valentin. The clock stopped ticking. The world stopped revolving. Totoong yun ang nararamdaman niya sa mga sandaling yon habang magkahinang pa rin ang kanilang mga mata. At parang may kung anong malakas na pwersang humihila sa kanilang pareho. Hanggang sa matagpuan na lang niyang magkahinang ang kanilang mga labi. Seconds? No. It took minutes before Valentin let go of her quivering lips. Naglakbay pa ang mga mata nito sa mukha niya na para bang sinasaulo nito ang bawat sulok niyon. Mariin niyang nakagat ang pang-ibabang labi dahil ayaw tumigil sa pangangatal. Is it possible to fall in love so soon? Tanong nito. Napalunok siya. Sir? I think I'm in love with you, Hart. Umiling ito. No, I am in love with you. Wala siyang maapuhap na sabihin sa revelasyong yon ni Valentin. Sino nga bang mag-aakala na ang ultimate crush niya ay magugustuhan din siya? Suntok sa buwan nga lang ang plano nila ni Venus, pero mukhang epektibong-epektibo naman. Subalit gustuhin man ni Hart na magdiwang, ang problema, hindi pa rin pwede dahil nagsinungaling siya rito. And much worse, ginamit pa niya ang listahan nito para mas mahulog ito sa kanya. Kahit isang wish pa lang doon ang kanyang natutupad. Do you hear what I said, Hart? Tanong sa kanya ng lalaki. Nahihiyang tumango siya, pagkuway nagyuko ng ulo. What am I supposed to say? Nalilito talaga siya kaya yun ang lumabas sa kanyang bibig. Nothing. You don't have to say anything. Alam kong masyadong mabilis ang lahat ng to, kaya bibigyan kita ng panahong pag-isipan ng sinabi ko sa'yo. Kinabig siya nito at niyakap. Matagal siyang pumaloob sa malapad nitong dibdib nang maramdamang hindi normal ang inilalabas na init ng katawan ni Valentin. Kahit ang paghinga nitong tumatama sa kanyang leeg at balikat ay mainit na mainit. Kumawala si Hart sa pagkakayakap kay Valentin. Agad niyang dinama ang leeg at noon nito. You have a fever, sir. Bulalas niya. I don't know. Kanina pa talaga sumasakit ang ulo ko. Hindi ko lang magawang iwanan ng meeting. Sandali, kukuha ako ng gamot sa medicine cabinet at tubig na rin para makainom ka kaagad. Sasabihin ko rin sa driver mo na ihatid ka na sa bahay niyo. Tatalikod na sana si Hart nang maramdaman niya ang mainit nitong kamay na pumigil sa braso niya. Napalingon siya rito. Can you stay beside me? Nangungusap ang namumungay nitong mga mata habang nakatitig kay Hart. Huminga siya ng malalim. Alright, ihahatid kita sa inyo. Umiti si Valentin, pero hindi yun umabot sa mga mata nito. Thanks. Ikaw lang kasi sapat ng gamot dito sa lagnat ko. Ano yun, sir? Yakap, sulat, kiss pa rin? Nakataas ang kilay na tanong niya. Natawa ito sabay pikit. Bakit ngayon ko lang nalaman na masakit din pala ang tumawa? Kasi po may sakit kayo. Sige na, kukuha lang ako ng gamot tapos uuwi na tayo. Pinakawala naman siya ng lalaki. Kakausapin ko rin si Venus tungkol sa mga sinabi mo. Anya sa sarili nang makalayo-layo rito. Sinamahan nga ni Hart na umuwi sa mansyon ng mga ito si Valentin. Nagulat pa ang kaibigan niya nang makita siya, pero hindi naman ito nagpahalata. Siguro naman kilala mo na si Hart. Ani Valentin dito habang naroon sila sa sala. Yes naman kuya, ako nga ang kumuha sa kanya, hindi ba? Humiti si Hart sa kaibigan. Good evening, Miss Del Rosario. Magalang nabati niya rito. Muntik pa itong matawa. Mabuti na lang at agad nitong natakpan ang bibig. Good evening din. Bakit nga pala magkasama kayo? I'm sick. Si Valentin ang sumagot. Ha? May sakit ka, kuya? Nag-aalalang agad na sinapon ni Venus ang noon ng kapatid. Napamura pa ito nang maramdamang mainit nga ang lalaki. May sakit ka pala, bakit narito ka pa sa baba at nakikichismis? Umakyat ka na sa kwarto mo, ako na bahala sa bisita mo. Ipapahatid ko na rin siya sa driver natin. No. Mabilis na protesta ni Valentin na pareho nilang ikinalingon dito. Napakunot ang noon ni Venus. Kuya? Nag-iwas ito ng tingin. I mean, dito mo na lang siya patulugin. Kasya naman siguro ang damit niya sa'yo kaya ipahiramin mo muna. Marami ka namang bagong damit na hindi pa nasusuot, hindi ba? Tuloy-tuloy nitong wika na ikinanganga ni Hart. Sandali lang, sir.
Ang usapan po natin ihahatid ko lang kayo. Bakit mo may pag-i-sleep over na magaganap? Binalingan siya ni Valentin. Please. Hindi na nakasagot pa si Hart. Napayo ko na lamang siya dahil sa kakaibang titig na ibinibigay ng kanyang kaibigan sa kanila ng lalaki. Okay kuya, ako na bahala dito kay Hart. Magpahinga ka na sa itaas. Padadalhan na rin kita ng gamot at pagkain kay Yaya Ging. Taboy ni Venus dito. Alright, just make sure na maayos ang lahat. Ipagamit mo na rin sa kanya ang guest room sa tabi ng silid ko. Bakit doon? Kasi doon ko gusto. Maliwanag ba? Okay, sabi mo eh. Sige na, akyat ka na. Pareho nilang sinundan ng tingin si Valentin hanggang sa makarating ito sa ikalawang palapag ng mansyon ng mga ito. Madali siyang hinila ni Venus sa sofa na mawala ang lalaki. Umamin ka nga sa akin, Hart. Kayo na ba ni Kuya? O sisa nito? What? No! Mahinang sagot niya. Hindi nga. Bakit ganun si Kuya? Bakit ganun na lang kung makademand? Tapos kung makatingin sa'yo, iba eh. May ibig sabihin? Nangingis na pati ang mga mata niya. Namumula ang mga pisnging yumuko si Hart. Oo na, umamin nga siya kanina. Mahina pa rin ang tinig niya. Ayaw kasi niyang may makarinig sa kanila. Umamin? Na ano? Na gusto niya raw ako. Ano? Talaga? Madaling napatunghay si Hart at agad na tinakpan ang bibig ni Venus. Ano ka ba naman? Baka marinig ka ng kapatid mo. Pareho tayong mabuko. Sus! Inalis nito ang kamay niya. Ano naman ngayon? Kung may gusto na siya sa'yo. Siyempre, mas lesser na ang galit nun. Baka nga wala na rin eh. Kilala ko naman si Kuya. Hindi siya ang tipo ng tao na mapagtanim ng galit. So, sinasabi mo ba sa akin ngayon na umamin na tayo sa kanya? Why not? Kibit balikat nitong sagot. The sooner, the better, hindi ba? Matagal na nahulog sa malalim na pag-iisip si Hart. Huwag mo sabihin sa akin ngayon ka pa nagdadalawang isip. Ngayon pang may gusto na rin si Kuya sa'yo. Mali kasi ang ginawa natin, Venus. Na itatama na rin natin kapag handa ka na. Matagal siya nitong tinitigan. Mahal mo na siya, no? Umamin ka. Napabuntong hininga siya. Hindi naman mahirap mahalin ng kuya mo, Venus. Ang bait-bait din kasi niya. Napangiti ito. I know. Kaya nga sabihin na natin ang totoo sa kanya, okay? Muli siyang napabuntong hininga bago tumango. Okay, just give me 2 weeks. Ihahanda ko muna ang sarili ko. Okay, sige. Pero ngayon pa lang, masaya na ako para sa inyo ni Kuya. Sa wakas, in love na ulit si Kuya. I can't wait na maging sister-in-law tayo, friend. Sa sinabi ni Venus, parang lalong na-excite si Hart sa isiping magiging asawa siya ni Valentin someday. Hindi makatulog si Hart ng gabing yon. Pabaling-baling siya sa higaan. Iniisip pa rin niya ang napag-usapan nila ni Venus at ang sinabi ni Valentin sa kanya. Tinitimbang niya sa puso kung ano nga ba ang dapat na gawin. Dama niyang mahal na nga niya ang lalaki, pero natatakot pa rin siya. Hindi lang naman ang pagsisinungaling nila ni Venus ang ginawa niya. Itinago niya rin ang notebook nito. Alam niya na mababaw ang mga rason nila, pero lying is still not good. It seems na minanipulate nila ang lalaking mahal niya, kaya natatakot siyang magtapat sa binata. Napabuntong hininga si Hart. Kinuha niya ang bag kung saan niya inilagay ang notebook ni Valentin. Palagi niya yung dala kahit saan siya magpunta. Minsan binabasa niya ang mga nakasulat doon. Kaya lang, sa tuwing gagawin niya yon, nalulungkot lang siya at umiiyak. Nasasaktan kasi siya para sa lalaki, dahil sa hirap ng mga pinagdaanan nito. Binuklat niya yon at binasang muli ang wishlist nitong may drawing pa ng heart sign. Number 2. A warm hug from someone. Kinagat niya ang labi. Paano ko naman gagawin to? Ni hindi pa naman kami. Alangan namang yakabin ko na lang siya ng basta-basta. Nakakahiya naman yun. Baka sabihin niya ang landi ko. Anya sa sarili bago binasa ang ikatlong kahilingan ng lalaki. A Valentine's gift that money can't buy? Inulit pa niya yon bago tumingin sa kawalan. 2 bagay lang naman ang hindi na ibibigay ng pera at yun ay untouchable. Pag-ibig at kasiyahan. But again, paano ko ito gagawin kung hindi naman kami? Sa kakaisip, mas pinili na lang ni Hart na tumayo at lumabas sa may balcony. Tinanaw niya ang kadiliman ng gabi mula roon. Maganda ang langit, maraming bituin kahit pa walang buwan. May mangilan-ngilang ulap na mas lalong nakadagdag ng romantic vibe sa paligid. Tulog na kaya siya? Kung ako ang tinutukoy mo, hindi pa.
Ay, pusang gala! Napatalon si Hart sa sobrang gulat. Masama ang tinging nilingon niya si Valentine na malakas na tumatawa. Papatayin mo ba ako? Hindi na nahiyang pagtataray niya. No, bakit ko naman gagawin yun mahal kita. Tumigil ito sa pagtawa, pero laki pa rin sa mga labi ang ngiti. Hindi naman kasi madilim na madilim sa kinaroroonan nila. Nakadimang ilaw sa silid niya, kaya may kaunting liwanag. Idagdag pang maaliwalas ang kalangitan. Namumula ang mukhang tumalikod siya kay Valentine. Tigilan mo nga ako sa mga hirit mo. Kaya ba dito mo ako pinatulog kasi magkanunog lang ang mga balcony natin? Kunwari ay pagtataray niya rito para matubunan ang kilig na nadarama. Parang gano'n na nga. Tumabi si Valentine sa kanya. Umihip ang malamig na hangin kaya napatingin siya sa lalaki. Okay ka na ba? Mahamog dito sa labas, baka magkasakit ka lalo. Okay na ako. Kainom ka lang ulit ng gamot. Bakit narito ka? Nagulat siya nang hubarin ni Valentine ang suot na roba at ibinalot sa kanyang katawan. Hindi ko naman kailangan to. Ikaw ang may kailangan nito kasi may sakit ka. Ganoon ba? Kinuha nitong muli ang roba at isinuot. Pero sa panlalaki ng mga mata niya, pumesto ito sa likuran niya at ipinaloob siya nito sa robang suot-suot nito mismo. Payakap sa kanya. Walang distansya ang mga katawan nila kaya para na namang nagsisirkus ang puso ni Hart. Sir, drop the Sir Hart. Call me Valentine or Val. Pero nakakahiya pa rin. Niyuko siya nito. Kanino ka naman mahihiya? Wala namang ibang tao rito kundi tayong dalawa. No, kahit na. Ramdam ni Hart na matagal siyang tinititigan ng lalaki. Sa akin ka man nahihiya? Nagyuko siya ng ulo bago tumango. Narinig niya ang bahagyang pagtawa ni Valentine. Don't be, kasi mas gusto kong tinatawag mo ako sa pangalan ko. Hindi siya sumagot at tumingin lang sa malayo. Ganoon din ang ginawa ni Val, kaya namayani sa kanila ang sandaling katahimikan. Nang pakiramdam ni Hart ay kalmado na siya, muli siyang nagsalita. I have a confession to make, Val. Ano yun? Dapat na ba akong kabahan? Busted na ba agad ako? Niyuko siya nitong muli. Umiling siya. I'm sorry. Sorry? Bakit ka nagsasorry? May nagawa ka bang mali sa akin? Huminga siya ng malalim at tuluyan itong hinarap. Yes, I lied. Matagal itong hindi sumagot. Pagkuway ngumiti. Kung tungkol to sa notebook ko, hindi mo na kailangan pang ihingi ng tawad sa akin. Because that day, yun ang umpisa ng pagpapalaya ko sa sarili ko. Nang pangakong ibabalik ko na sa normal ang aking buhay. Kahit na ganito ang itsura ko. At yun ay dahil nakilala kita. Pero hindi ba importante pa rin ang mga nilalaman nun para sa'yo? Saka naging parte yun ng buhay mo ng panahon na gusto mong mapag-isa. Yes, pero okay lang din naman sa akin kung hindi ko na yun makita pa. Anong ibig mong sabihin? Because that notebook carried all the burdens I have for the past 3 years. Kaya sa tuwing bubuklatin ko yun at mababasa ang mga sinulat ko, naaalala ko lang ang lahat. Nalulungkot lang ako at naiiyak pagkatapos. Ang ending, hindi ako makalimot. Kaya tama lang na nawala siya para makamove forward na rin ako. Mahabang wika nito. Ang kaso, hindi naman nawala kasi nasa akin. Napangiti ito. Then hold it for me. Ikaw na ngayon ang magtago nun para sa akin. Pati na ang mga nilalaman nun dahil alam ko namang nabasa mo na yun. You won't give me red roses and cookies if you didn't. I've always been very specific for things like that. Namumula ang mukhang sumubsob siya sa dibdib ni Valentine. Kung alam mo naman pala, bakit sinasabi mo pa? Because I find it cute teasing you. Mr. De Rosario? Bahagya niya itong hinampas sa dibdib. Aw! Kaagad naman siyang nakonsensya at tiningnan to. Masakit ba? Ikaw naman kasi, wag mo kasi akong binibiro. Ako pa talaga nasisi. Humuso siya kaya muli itong natawa. You know I've been laughing and smiling since I met you. Kakaiba rin ang epekto mo sa akin, Hart. Lalo na dito sa puso ko. Kinuha nito ang kamay niya at ipinatong sa kumakabog nitong dibdib. Kaya kung hindi pa ito pagmamahal, baka nga nababaliw na ako. Pero hindi lang naman tungkol sa notebook mga pinagsinungaling ko sa'yo. Nagsinungaling din kami ni Venus. Pag-amin niya, naroon na rin lang sila at nagkakaaminan. Bakit nga ba kailangan pa niya maghintay para sabihin dito ang totoo? Kung pwede namang sa mga oras na yun na niya gawin. Bahala na kung magalit ito. Basta ang mahalaga, masabi na niya rito ang totoo.
Napakunot ang noo ni Valentin. Anong tungkol sa inyo ni Venus? I knew her. We're online friends for the past 5 years. Actually, dito talaga ako dapat tutuloy sa bahay niyo. But she planned all of this because she knew that I won't say no. Why? Why will you not say no? Nagyuko siya ng ulo. Because I liked you, Val. I have liked you ever since Venus talked about you. Kaya nang sabihin niyang nangangailangan ka ng assistant, ako ang ipinasok niya. Kasi gusto niya ring tulungan ka. Matagal na hindi umimik si Val. Inaanalisa pa rin niya sa isip ang mga narinig. Pagkatapos, ilang beses siyang lumunok. Ibig sabihin, kilala mo na ako mula pa nung nagkita tayo sa airport? Tumango si Hart. Oo. Hindi ko lang alam ang gagawin ko noon kasi hindi ko akalain na magkikita tayo pagkalapag ko palang galing Australia. So I pretended that I don't know you at all. But you are the first reason why I came here in the Philippines. Gusto ko talaga makilala ka ng personal. That's why I end up here, being your assistant. Sa narinig ay hindi napigilan ni Val ang pagngiti ng malapad. Pakiramdam niya, lumulutang siya sa alapaap ng mga sandaling yon. Pero hindi ko naman intensyon na akitin ka, Val. Gusto ko lang ding tulungan ka. Kasi nga, alam ko na rin ang lahat ng nangyari sa'yo bago ko pa man mabasa ang notebook mo. Alam mo na, masyadong madagal si Venus. Lahat yata na ikwento na niya sa akin. Pag-amin pa nito. He became speechless. Ganoon pala kapag masayang-masaya ang isang tao. Kahit ang pagsasalita ay nakakalimutan niya. I'm sorry. I'm so sorry, Val. Paulit-ulit nitong wika. You don't have to, Hart. He cupped her icy face. Hindi mo kailangan mag-sorry kasi wala namang ibang hatid ng mga sinabi mo sa akin kung hindi kasiyahan. And now that I found out the truth, ibig bang sabihin tayo na? Napatingin ito sa kanya. Ha? Kasi sabi mo matagal mo na akong gusto, hindi ba? Oo. Eh di tayo na nga, kasi mahal kita. Sayang naman ang pagpunta mo dito sa Pilipinas kung hindi magiging tayo. Pero ang bilis pa rin. Baka pati naninibago ka lang kasi ako lang ang babaeng hindi nangingilag sa'yo. No. Kailanman ay hindi ako madadaya ng nadarama ko. At kapag sinabi kong mahal kita, mahal talaga kita. Saka huwag mong isipin na inakit mo ako kasi unang pagkikita pa lang natin sa airport, nabihag mo na ang puso ko. Hindi mo lang nahalata pero kinausap kita noon dahil gusto ko lang makilala ka. Kaso lang, pinagbintangan mo ko na kung ano-ano. Pero after kong makabili ng ticket, gusto na kitang balikan. Kaso bigla kang nawala. Kaya sobrang saya ko nung ikaw ang sumundo sa akin sa airport. Sabi ko, mukhang sign na talaga to, nakalimutan ko na ang nakaraan. At ipagpatuloy ang buhay kasama ang babaeng tatanggapin ako kahit ganito ang itsura ko. And it's you, baby. Umingo si Hart sa kanya matapos marinig ang mahaba niyang sinabi. Ang mais ha? Natawa siya bago muling sumeryoso. Pero totoong tanong nga, tayo na ba? Sandali muna itong nag-isip bago tumango. Makakatanggi pa ba ako kung mahal na rin kita? Yes! Ani Val sabay yakap kay Hart ng mahigpit. Thank you, Hart. Hindi mo lang ako tinulungan maibalik sa normal ang buhay. Tinupad mo rin ang mga nasa wishlist ko. I love you. Isiniksik nito ang sarili sa katawan niya. I love you too. Pero mali ka yata kasi hindi ko pa naman natutupad yung dalawa ron. Isa na lang. Inilayo ni Val sa sarili ang kasintahan bago ito hinalikan sa mga labi. You already made my number 3 wish happen. And that is loving me and making me happy. He whispered in between kissing her. Napangiti ito bago muling naglapat ang mga labi nila. He will make sure that from that moment on, magiging masaya sila araw-araw. Kahit hindi buwan ng pag-ibig, kahit hindi araw ng mga puso. Kinabukasan, magaling na si Valentin kaya magkasabay silang pumasok ni Hart sa opisina. Pero katakot-takot munang kantsaw ang inabot nila kay Venus bago sila umalis ng bahay. Masayang-masaya ito para sa kanilang dalawa. Pinagtitinginan sila ng kanyang mga empleyado, hindi dahil sa magkahawak nilang mga kamay, kung hindi dahil sa mukha ni Val. Hindi na siya nag-abala pang takpan yon. In fact, neat na nakapuyod ang kanyang buhok sa likuran. Hey, baka naman pwede mo na akong bitiwan. Ani Hart sa kanya. No, ayoko. Baka mamaya madapa ka, tapos magkasugat. O kaya mapilayan ka. Hindi ko naman gusto mangyari yun. Pero nasa opisina na tayo. Pinagtitinginan na kaya tayo ng mga tao.
Tumigil si Valentine at hinarap ang ngayon ay nobya na niya. Wala akong pakialam kung pagtinginan man tayo ng mga tao. Ang importante sa akin, hawak ko ang kamay mo at hindi ko to bibitiwan. Pagkasabi niyon ay hinalikan pa niya ang ibabaw ng kamay ni Hart. Kitang-kita niya kung paano namula ang magkabilang pisngi ng dalaga. Pero ang mas ikinasiya niya ay ang pag-islap ng mga mata nitong punong-puno ng pagmamahal. Bahala ka na nga. Tugon nito na lumabi pa. Malapad siyang napangiti bago ito inakay sa elevator. Sisiguraduhin talaga niya na hindi na ito makakawala pa sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw ng Valentine's Day at katanghaliang tapat. Walang alam si Hart na may date sila kasi wala naman itong sinasabi sa kanya. Pareho pa nga silang nakapang-opisina sa mga sandaling yun. Pero kahit naman naka-office ang kasintahan, ang gwapo pa rin ito. He now has the confidence to show his car. Palaging nakamanban ang buhok nito. Para nga itong si Keanu Reeves kapag ganoon ang style ng buhok. Kinikilig tuloy siya. Saan ba talaga tayo pupunta? Tanong ni Hart sa nagmamanehong si Val. Basta, malalaman mo rin kapag naroon na tayo. Pero bago yun, magkwento ka muna. Pangungulit nito, hindi binibitiwan ang kamay niya. Ano namang gusto mong ikwento ko? Lagi naman tayong magkasama sa opisina. Lagi din tayong magka-text. Anything. Ang buhay niyo ng mama mo sa Australia. Hindi ko pa yun alam eh. So, getting to know you tayo, ganon. Oo, sana. Kasi naman, alam mo na halos lahat sa akin dahil kay Venus. Kaya hindi ba dapat lang na ganon din ako sa'yo para fair? Natawa si Hart. Oo na. Well, wala pa namang 15 years ako nakatira sa Australia. Si mama talaga ang matagal na ron. Tapos kinuha niya lang ako kay na lola. Matagal na rin kasing patay ang tatay ko. Bata pa lang ako nun. Kaya si mama na ang bumuhay sa akin. At nang mag-grant ang pagiging Australian citizen ni mama, ayun na nga, kinuha niya ako. Doon ako nagtapos ng elementary hanggang magtrabaho. Kaya pala magaling ka pa rin mag-Filipino. Oo naman, hindi naman ako nakakalimot. We always do a conversation at home using our language. Tapos nga, nakilala ko si Venus sa Instagram. Pareho kasi kaming funny ng isang banda. Dapat ko na talagang pasalamatan ng kapatid kong yun. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi tayo nagkakilala. Well, totoo rin naman ang sinabi mo. And I already thank her dahil naging kupido siya sa atin. Kibit balikat niyang tugon. How about your work, babe? Napakunot ang noon ni Hart. Hindi mo pa binasa ang resume ko? Umiling to. Bakit ko pa babasahin kung pwede naman kitang tanungin? Inirapan niya ito. Grabe siya oh. Anyway, I'm a marketing assistant in one of the largest shipping companies in Australia. Nag-mid-career break lang ako kasi nga in-invite ako ni Venus sa inyo. Hindi ko na tinanggihan kasi alam mo na ang rason ko. Malapad itong napangiti. Gusto ko pa rin marinig ang rason mong yun, baby. Tumigil ka nga. Tinampal pa niya sa balikat si Valentine. Natawa ito ng malakas. Aliw na aliw naman siyang panoorin ito kapag ganoon to. Wait pala. Ibig bang sabihin, babalik ko pa ulit sa Australia? Oo may trabaho ako na iwan kaya syempre babalik ako ron. Matagal itong tila nag-isip bago muli siyang initian. Alright, narito na tayo. Tumingin si Hart sa labas. Napakunot ang noo niya nang tumigil sila sa isang tila private garden. May gazebo yon na nasa gitna ng isang pond. May sementadong tulay para makapunta roon. Bumaba ng kotse si Hart pagkatapos pagbuksan ni Valentine ang pinto. Maganda ang lugar na yon. Bukod sa mga namumulaklak na halaman, marami ding mga puno. May mga paru-paro at tutubiring lumilipad sa paligid. Nakakaaliw rin ang huni ng mga ibon. Anong lugar to? Tanong niya habang may kung anong kinukuha si Val sa likod ng kotse. Nang bumalik ito sa kanya, bitbit na nito ang 4 na stem ng kulay puting rosas. Basta, halika. Kinuha nito ang kamay niya at inakay patungo sa tulay. Tuloy-tuloy silang naglakad patungo sa gazebo. Noon lang napansin ni Hart na parang may kakaiba ron. May benches yon sa magkabilang gilid at sa gitna. May isang marmol na tiles kung saan may kung anong nakasulat. Binasa yun ni Hart at nanlaki ang mga mata niya ng balingan ng kasintahan. Yes, this is a graveyard. Lumuhod at ipinatong nito ang mga bulaklak sa marmol na tiles. This is my family's graveyard. Paglilinaw pa nito bago ngumiti. We buried my mother here. You already know what happened to her, right? Tumango siya.
Hindi niya magawang umimik dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin dito. Hindi niya alam ang hangganan ng sakit na nadarama ni Val sa tuwing maaalala nito ang nangyaring aksidente. Pero alam niyang sobrang sakit niyon. This is the very first time I visit this graveyard. Wala akong lakas ng loob na gawin to kasi masakit pa eh. Naiisip ko pa nga noon na sana mawala na rin ako. Na sana ako na lang ang kinuha ng nasa taas. Pero hindi niya yung ginawa. Kaya ang isip ko, wala akong choice kung hindi ang huminga. That's what I must do. I feel like I was just breathing, living but dead. Kwento ni Val habang hinahaplos ang nakasulat na pangalan ng ina nito sa lapida. But then you came, Hart. Nilingon siya nito. You came into the picture and changed me completely, babe. Ibinalik mo ang tiwala ko sa aking sarili na matagal kong hindi natagpuan dahil nakatago ako sa dilim. Unti-unti mong pinaghihilom ang sugat dito sa puso ko. At ngayon, nakakaya ko nang harapin ng lahat kasi nariyan ka sa tabi ko. You gave me the purpose to live again. To wake up each day and be grateful. Kinuha ni Val ang kamay ni Hart bago nito tiningnan ang lapida. Lolo, Lola, Dad, Mom. Pumiyok ito ng tawagin ng ina. I want you all to meet my girlfriend and soon to be my wife. Si Hart po ang babaeng napili kong maging kabiyak sa habang buhay. Kasabay ng pagsinghap ni Hart ay ang malakas na pagdukot ni Val ng kung ano sa bulsa ng suot nitong suit. Inilabas nito roon ang pulang kaheta at binuksan sa harapan niya. Tumambad sa kanya ang isang dark blue sapphire ring. May maliit na diamante yun sa gilid na nagkikislapan sa tuwing tatamaan ng liwanag. Hart Zamora, I love you so much that my heart always miss you every single second. Alam kong sobrang bilis ng lahat. Para lang tayo sumakay ng roller coaster at sa isang iglap, nasa finish line na. Pero kahit mabilis, alam kong hindi na magbabago pang nararamdaman ko para sa'yo. Alam ko mas mag-grow pa tong pagmamahal ko sa'yo. At walang finish line dito. Pangako. Wala, dahil mamahalin kita habang buhay. Kaya sa harap ng mga magulang ko na nag-alay ng buhay para sa akin, sana tanggapin mo rin tong iniaalay ko sa'yo. Ang alay ng walang hanggang pagmamahal. Will you accept me and be the half of my heart for the rest of our lives? Will you marry me, Hart? Madamdaming tanong nito. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha ni Hart sa narinig. Kasabay ng sunod-sunod rin niyang pagtango. Yes, Val. Yes. Halos hindi maisuot ni Valentin ang singsing sa daliri niya dahil sa panginginig nito. At nang sa wakas ay maisuot na nito yon, agad itong tumayo at niyakap siya ng mahigpit. I promise you a lifetime of happiness, my heart. I love you. Gumanti siya ng mas mahigpit na yakap dito. I love you too, my Valentin. Nang pakawalan siya ni Val, agad nitong inangkin ang mga labi niya. Pareho silang naghahabol ng paghinga ng pakawalan ng isa't isa. Now, babalik ka pa rin ba ng Australia, baby? Malambing nitong tanong na may pagmamahal na titig at ngiti sa dalaga. Napataas ang isang kilay ni Hart. Yun ba ang dahilan kaya ka nag-propose ngayon? Ayaw mo na akong umalis? Nope. Talagang magpapropose na ako ngayon sa'yo. Kaso nga, sabi mo kanina na babalik ka pa rin ng Australia. At kung yun ang desisyon mo, hindi naman kita pipigilan. There's a lot of ways to be with you. I have the money to visit you there anytime I want. I can also live there basta makasama ka lang. Well, you know I have to. Pero dahil inaya mo na ako magpakasal, babalik ako ron para ayusin ang mga naiwan kong trabaho. Tapos saka ako magre-resign at uuwi dito. Gusto ko rin magpaalam ng maayos kay Mama. Ipapakilala rin kita sa kanya. Kaya umayos ka, dahil kapag talaga hindi natuloy ang kasal natin, sasakalin kita. Banta niya ritong may ngiti. Napahawak si Val sa leeg nito. Aray, wag naman. Pero wag ka rin mag-alala. Talagang tuloy na tuloy ang kasal natin kahit ngayon din. Baka kasi masapatos ako ni Venus. Anong ibig mong sabihin? Alam niya na magpo-propose ako ngayon, baby. Napangiti siya. Bruha talaga yun? Di man lang ako inabisuhan? Mahal ka lang din niya at ayaw ka rin niyang mawala sa pamilya namin. Oo na. Yumakap siya rito mula sa likuran. Hindi ko pa nagagawa ang pang-number 2 mong wish at tamang-tama naman dahil Valentine's Day na ngayon. Kaya ito na ang warm hug na gusto mo. Your heart genie granted all your wishes, babe. May bonus pang lifetime partner. Biro niya na ikinatawa ni Valentin. Sandali rin nilang ninamnam ang pagkakataong yon
habang umiihip ang mabining hangin sa katawan nila. By the way, sasama ako sa Australia ha. Ha? Bakit? Pwede namang sa video ko na lang kita ipakilala kay Mama. Bumitaw siya rito bago ito hinarap. That's not appropriate, babe. Gusto ko siyang makilala sa personal. Siyempre, magpapaalam muna ako sa kanya bago tayo pakasal. Saka diba, sabi ko naman sa'yo, I will do everything para sa'yo. Sige na nga, sure naman ako magugustuhan ka ni Mama. Hinawakan siya ni Val sa kamay at naglakad na sila muli patungo sa kotse nito. Saka ipaayos ko na rin pala tong peglat ko, babe. Napatigil si Hart sa paglalakad at hinaplos ang pisngi nitong may peglat. Bakit? Wala namang problema sa akin kahit na ano pang itsura mo. Gwapo ka pa rin sa paningin ko. Umiling ito. Alam ko naman yun. Pero para na rin tuluyan na ako makawala sa tanikala ng nangyari noon, kaya ako to gagawin. Napag-isip-isip ko na hindi ko naman dapat na pinahihirapan ng sarili ko. Dahil alam ko, nasasaktan si Mami kapag nakikita niya akong malungkot at sinisisi ang sarili ko sa nangyari sa kanya noon. Ayoko ring masayang ang sakripisyo niya. Saka hindi rin naman ibig sabihin ng pagpapaayos ko ng mukha ay kakalimutan ko na si Mami. Siyempre, palagi siyang mananatili sa puso ko. Huminga si Hart ng malalim at ngumiti. Okay, kung yan ang gusto mo. Basta palagi mong tatandaan na narito lang ako, nakasuporta sa'yo. At lagi mo ring tatandaan na magpa-opera ka man o hindi, tanggap ko yan at mahal kita. I know, kaya mahal din kita. Dinala ni Valentin ang palad niya sa bibig nito at masuyo yung hinalikan. Halika na, kain na tayo. Saan? May dala akong mga pagkain. Maglatag na lang tayo ng blanket dito. Itinuro nito ang malilim na parte ng garden. Natatawang naiiling siya. Kakaiba rin talaga mga trip mo no? Sa cemetery talaga ang Valentine's date natin. Ayaw mo ba? Well, gustong-gusto ko nga At least tahimik at sa atin lang ang buong lugar. Yeah, that's what I like too. At magkahawa kamay silang bumalik sa sasakyan. Pinagtulungan nilang ayusin ang mga pagkain bago yun masayang pinagsaluhan. Pagkatapos, tumuloy sila sa mansyon ng mga ito para ipaalam kay Venus ang lahat. Tuwang-tuwa naman ang kanyang kaibigan. Excited na agad ito sa kasal nila, wala pa mang petsa. Hindi rin lumipas ang isang linggo, ipinaayos na agad ni Valentin ang mukha nito. Sa buong prosesong yon, nasa tabi lang nito si Hart. Nang gumaling na ito, bumalik na muli ang angkin nitong kagapuhan. Pero hindi nito ipinagupit ang buhok. Pinanatili nito yon dahil sabi ni Hart, mas gwapo ang kasintahan niya sa ganoong anyo. Bagay na bagay naman kasi rito ang long hair at man bun. Akala ni Hart, aantayin pa ni Valentin na matapos ang kanyang mid-career break bago sila magtungo sa Australia. Pero gusto na raw nitong makasal sila. Kaya naman bumalik silang dalawa sa Australia para kausapin ang kanyang mama. Madali rin namang pumayag ang kanyang ina lalo pa at nakita naman nito ang sinseridad ni Valentin. Hindi siya iniwan ng kanyang fiancé hanggang sa matapos niya ang mga dapat na asikasuhin sa Australia. Pagka-resign niya, bumalik silang muli sa Pilipinas kasama ang kanyang ina at nagpakasal ng simple sa hardin ng mga Del Rosario. Pagkatapos niyon, pinagtulungan nilang mag-asawa na patakbuhin ang kumpanya ni na Valentin. Hindi naglipat taon ay agad na nabuntis si Hart hanggang sa makapanganak siya. At doon, mas dumoble ang saya ng kanilang pagsasama. Kaya naman araw-araw ay araw ng mga puso para sa kanilang mag-asawa. Sabi nga nila, love comes unexpectedly. Hindi namimili ng panahon, hindi namimili ng pagkakataon. Minsan, dumarating to kung kailan akala mo wala ng pag-asa. Minsan naman, sa panahon ng iyong kalungkutan. Ngunit iba-iba man ang pagkakataong ibinigay sa atin. Deserve pa rin ng bawat isa sa atin ang mahalin at sumaya sa piling ng taong mahal tayo at pinahahalagahan kung ano at sino tayo. And always remember that there is really no right person for us. Tayo mismo ang pipili at magsasabing nasa tamang tao na tayo mula sa gabay ng nasa itaas. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.